Kabilang sa mga sinisilip ngayon ang posibleng iligal na kita ng Pogo sa Bamban, Tarlac. Kasabayan ng pag-iit ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go na kinakasama at business partner ng kanyang ama ang kinilaan ng ilang senador na kanyang ina. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Ano ang pagkakaugnay ni Lin Wenyi kay Bamban Mayor Alice Go? Unang naungkat ang pangalang yan sa mga dokumentong inilabas ni Senador Win Gatchalian tungkol sa mga negosyong pag-aari ng pamilya ng alkalde. Personal analysis ko, baka ito yung biological mother niya. Pero giit ngayon ni Go, kinakasama at business partner ng kanyang ama si Lin Wenyi. Totoong tao raw si Amelia Lial at siya aniya ang tunay niyang ina. Sabi ni Go, masakit isipin na tinatawag siyang espiya ng China na haka-haka lang daw at walang basihan. Nilalaman ito ng sulat ni Go sa Committee on Women and Children ng Senado ngayong may executive session ito tungkol sa mga kaso ng human trafficking at cyber fraud ng mga pogo sa bansa. Naroon ng PNP, NBI, Presidential Anti-Organized Crime Commission at National Security Council. Panawagan ni Hontiveros sa NSC, iangat ang usapin ng Pogo kay Pangulong Bongbong Marcos. Isang naging paksa din sa isang exclusive na unang bahagi ng executive session ay yung isinasagawang link analysis ng ISAF tungkol sa Pogo at iba't ibang mga sentro ng kapangyarihan o yaman dito sa ating bayan. Ang executive naman ay pwede ding umaksyon. Kung si Presidente mismo ay magsabi na paalisin na natin ang Pogo sa Pilipinas sa loob ng kung ilang buwan, pwede nang magsimulang mangyari yun eh. Hindi imbitado si Mayor Go sa executive session dahil pawang intel agencies lang ito. Pero sumulat ang mayora kay Hontiveros na sumasagot sa iba't ibang issue kagaya ng mga iligal na aktibidad umano ng pamilya niya. Giit ni Go, walang kinalaman sa Pogo ang kanyang ama na may negosyo sa Pilipinas at sa ibang bansa. Madalas daw itong naglalakbay para alagaan ang kanyang mga negosyo. Muli ring itinanggi ng alkalde na protektor siya ng mga Pogo. Gayunman, tingin ni Senadora Risa Hontiveros, I'm more confident na talagang magiging mabigat at solido yung mga kasong inihain na at maaring ihain pa ng iba't ibang mga ahensya ng executive ng ating gobyerno. Kasama sa sinisilip ng Anti-Money Laundering Council ang posibleng iligal na kita ng Pogo sa Bamban. Isa sa tatalakayin ang dating kumpanya ni Go na Baofu Land Development Incorporated na may-ari ng Zhunyuan Complex kung nasaan ang Pogo. Dalawa sa incorporator ng kumpanya ang iniimbestigahan ngayon sa pinakamalaking money laundering case sa kasaysayan ng Singapore na nagkakahalaga ng 2.8 billion Singapore dollars. Maiisip tuloy, teka, ang laki din ng sinasabing halaga ng kabuang Zhunyuan Complex na yan. Paano nakapasok at nakaikot sa ating ekonomiya kung walang malinaw na sources sina Mayor Alice Go at kanyang mga kasosyo. So it's a very reasonable suspicion na kailangan naming imbestigahan. Ang pera ba para dyan ay galing sa money laundering. Sa pag-aaral ng GMA Integrated News Research, 286 million pesos ang idineklarang assets ni Go sa SALN na isinumitin niya as of July 1, 2022. Pero naghain ang kanyang mga abogado ng SALN na as of June 30, 2022 na ang nakalagay na assets mahigit 429 million pesos. Paliwanag noon ni Go, hindi siya marunong maghain ng SALN dahil first time niya, kaya nag-amend siya ng SALN. Yung pagtanggal ng mga 7 real assets, land properties mula dun sa unang SALN of 2022 papunta dun sa pangalawang SALN of 2022, one day apart lang. Yung pagtanggal sa mga business interests dun sa pangalawang isinumiting 2022 SALN, talagang pwedeng lumabas na paglabag dun sa obligasyon naming lahat ng mga nagtatrabaho sa gobyerno na magbigay ng kompleto at totoong statement of assets, liabilities, and net worth. Sa kanyang sulat sa Senado, sinabi ni Go na mga lehitimong negosyo ang pangunahing pinagkukunan niya ng kita. Bago pa man daw magsimula ang pagtatayo ng mga gusali ng Baofu, ibinenta na raw niya ang kanyang parte. Muli rin niyang iginiit na hindi niya alam na may kasong money laundering ang ilan sa naging business partners niya. Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwebes latest mga mare at pare. Truly talented si SB19 member Stel sa kanyang mga latest paandar. Sandal
mo sana ang ulo mo sa una. Kilig to the bones ang song covers ni Stel sa kanyang Instagram. Full of emotion ang bawat pagkanta ng The Voice Kids Philippines coach. Sayawan ba kamo? Stel got you covered too. Napabilib tuloy ang netizens kabilang ang Kapuso stars na si Ken Chan at ang kanyang kapwa coach na si Julian San Jose. Good news pa para sa mga 18. Nominated ang grupo ni Stel na SB19 sa Nickelodeon's Kids' Choice Awards 2024. Battling for the favorite Asian act ng P-Pop Kings, katapat ang 4 pang superstar acts from Asia. Nakataob na ng madatna ng isang bangka na yan sa baybayin ng Northern Colombia. Naabutan namang nakakapit sa nasirang bahagi ng bangka ang 4 na sakay nito. Ayon sa Colombian Navy, nakatanggap sila ng emergency call mula sa kapitan ng bangka na nasira 5 nautical miles mula sa isang kilalang tourist spot sa lugar. Ligtas na po ang mga nasagip at kasama ng muli ang kani-kanilang pamilya. Animang nasawi matapos masunog ang isang bangkang pangisda sa dagat sakop ng Naga, Cebu. Ayon sa Philippine Coast Guard, nakatanggap sila ng ulat pasado alas 8 kagabi na nasusunog ang bangka. Agad namang napula ang sunog. Nailigtas naman ang 6 pang sakay kabilang ang isang kritikal ang kondisyon matapos magtamo ng 3rd-degree burns. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Mga mare at pare, may special announcement ang nag-iisang theater diva na si Lea Salonga. Hi everybody, I am super delighted to be joining Madame Tussauds with my very own wax figure. Are you ready? It's finally happening! Yan ang pasilip ng award-winning singer-actress sa behind the scenes ng paggawa sa kanyang wax figure. Chika ni Lea, isang karangalan na mapabilang sa Madame Tussauds Singapore. Si Lea ang latest Filipino icon na nakatakdang magkaroon ng wax figure, kasunod din na Pia Wurtzbach, Catriona Gray at Manny Pacquiao. Last month, ni-reveal naman ng Madame Tussauds London ang wax figure ni American-French actor Timothée Chalamet. Markang magtatagal time after time. Yan ang recognition ceremony para sa nag-iisang pop icon na si Cyndi Lauper. Nag-iwan ang 70-year-old singer ng hand at footprints sa sikat na Chinese theater sa Los Angeles, California sa Amerika. Present doon ang fellow singers niyang sina Cher at Bibi Rexha na pinuri ang kanyang kontribusyon sa music industry. Malaki naman ang pasasalamat ni Cyndi na makilala at mapasama sa hanay ng mga mahuhusay na aktor mula pa noong 1920s. Ito na ang mabibilis na balita sa Metro Manila. May naaresto magkaibigan sa buy-bust operation sa barangay Bagbag, Novaliches sa Quezon City. Ang dalawa nahuli sa aktong nag-aabutan ng iligal na droga. Nasabat mula sa mga suspek ang mahigit 200,000 pisong halaga ng umunoy shabu. Aminado ang isa sa mga suspect na nagbebenta siya ng droga. Umami naman ang kaibigan niya na gumagamit siya ng illegal na droga. Mahaharap silang dalawa sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Inaalam pa ng pulisya ang source ng droga. Arestado sa magkahiwalay na operasyon ang 2 lalaki matapos mahulihan ng improvised pen gun sa Maynila. Ang isang lalaki nahuli dahil sa kahinahinala niyang kilos habang nag-iikot ang Baseco Police sa Barangay 653. Itinanggi niya na kanya ang improvised na baril. Kasunod namang nahuli ang isang lalaki na umaming siya mismo ang may gawa ng improvised pen gun at ginagamit niya raw ito para sa kanyang proteksyon. Ayon sa mga otoridad, 3 hanggang 4 na pen gun ang kanilang nasasabat sa Baseco kada buwan. Maharap ang mga suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Posibleng magpatrolya sa high seas o sa labas ng exclusive economic zone ng Pilipinas ang mga Coast Guard ng Pilipinas, Japan at Amerika. Sabi ni PCG Commandant Admiral Ronnie Gavan, napag-usapan niya ng 3 bansa sa katatapos lamang na pagpupulong sa Singapore. Sa kanilang pag-uusap, sasakay sa barko ng Pilipinas ang mga lalahok na miyembro ng Coast Guard mula sa 2 bansa. Hindi pa klaro kung kailan iyon gagawin pero hindi naman daw iyon imposible. Itinuturing na high seas ang bahagi ng dagat kung saan hindi ito nasasakop ng anumang teritoryo.
Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.